Ako po si Margarita. 66 anyos na ako, at aksidente kong narinig ang voice message na ipinadala ng sarili kong anak na babae sa asawa niya. Ang narinig ko tungkol sa akin sa audio na iyon ang nagtulak sa akin na umalis kinabukasan ng umaga na may planong hindi niya kailanman inasahan. Ricardo, hindi ko na talaga kaya pang patiraan si nanay dito sa bahay. Narinig ko ang boses ng anak kong si Gloria na malamig, parang yelo sa dugo ko. Ang kulit-kulit niya, nakikialam sa lahat, at saka sobra na ang ginagastos natin sa kanya. May nakita na ako na mura lang, 40,000 pesos lang isang buwan. Sa sandaling iyon, parang bumigay ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Ito pa rin ang anak na pinagtrabahuhan ko noon ng nagsisip occasions sa bahay-bahay ng iba. Ang anak na pinaggagastusan ko ng kolehiyo, kahit ibinenta ko pa ang mga alahas ko. Ang anak na umiyak sa kandungan ko nang iwan siya ni Roberto sa altar noon. At ginastos ko pa ang huling ipon ko para lang mapabalik siya. Pero tumuloy pa rin ang audio at mas masakit pa ang sumunod. Na-check ko na rin ang titulo ng bahay. Nasa pangalan niya pa, pero may paraan na daw siyang maipapasa sa atin nang hindi niya alam. Si Tita Carmen, yung pinsan ko na nagtatrabaho sa munisipyo, ang tutulong sa atin. Nanginginig ang mga kamay ko. Halos mahulog ang cellphone. Lano ng sarili kong anak na nakawin ang bahay ko. Ang tanging bagay na may halaga sa akin sa mundong ito. Ang bahay na itinayo ko ng paisa-isang ladrilyo sa pawis ko. 12 oras isang araw sa loob ng 30 taon. Pero ang pinakanakakadurog sa lahat ay ang marinig ko siyang tumawa sa dulo ng mensahe. Sa isang buwan na lang, Nay, nasa home for the aged ka na at sa atin na ang lahat. Makakapagpahinga na rin tayo nang walang matandang mapait na kumokontrol sa atin. Kung nakaranas ka na ng pinakamalalim na pagtataksil mula sa taong mahal mo, alam mo eksakto kung ano ang naramdaman ko noon. Pero ang hindi alam ni Gloria ay hindi ako kasing inosente gaya ng akala niya. At sa 66 kong taon sa mundong ito, natutunan ko na minsan, ang tanging paraan para makapagdanggol ka sa sarili mo ay ang gumamit ng parehong tuso na ginagamit laban sa iyo. Hindi ako nakatulog kahit isang minuto noon. Pagsapit ng madaling araw, tumayo ako na puno ng determinasyong hindi ko naramdaman sa maraming taon. Sinuot ko ang pinakaeleganteng pulang terno ko. Kinuha ko ang lahat ng importanteng dokumento ko. At umalis ako sa bahay na nakangiti, pero may planong magbabago ng lahat ng tuluyan. Para maunawaan ninyo kung bakit sobrang sakit ng narinig ko, kailangan ko munang ikwento kung paano ako naging ganito at kung paano naging pinakamahalagang bagay sa buhay ko ang relasyon ko kay Gloria. Lumaki ako sa pamilyang ang pag-ibig ay sinusukat sa sakripisyo. Si Inang, naway mapanatili siya sa langit. Nagtatrabaho bilang mananahi mula 5 oras ng umaga hanggang 10 oras ng gabi para lang mapakain kaming 4 na magkakapatid. Hindi kami mayaman, pero laging may pag-ibig, respeto, at matibay na halaga. Margarita, sabi sa akin ni Inang habang nagtuturo siyang manahi, sa buhay na ito, pamilya lang ang mahalaga, at para sa pamilya, ibibigay mo hanggang huling patak ng dugo mo. Nabuntis ako kay Gloria nang 18 anyos pa lang ako. Bigla na lang nawala ang tatay niya na parang bula. Isang gabi, naroon pa siya nangangako na magpapakasal kami. Kinabukasan, wala na. Isinara ng mga magulang niya ang pinto sa mukha ko nang hanapin ko siya. Hindi namin pababayaan na sirain ng anak namin ang kinabukasan niya dahil lang sa isang babaeng pakantot, sabi nila. Doon ko nakita kung ano talaga ang laman ni Inang. Anak ko, magkakaroon ng lahat ang batang yan na hindi natin naranasan. Sabi niya habang yakap-yakap ako at pinupunasan ang luha ko. Palakihin natin siyang mabuti. Ibinenta ni Inang ang 2 niyang gintong pulseras, ang tanging alahas niya, para makabili ng mga gamit ni Bobby Gloria. Nang isilang si Gloria, parang isinilang ang isang anghel. Pinakamagandang Bobby na nakita ko, malalaki ang mata, at ang ngiti niya ay nagpapaliwanag ng buong kwarto. Kami ni Inang ang nagpalit-palit sa pag-aalaga habang nagtatrabaho ako. Nagsimula akong maglinis ng bahay sa edad na 19. 1,000 piso lang ang isang araw noon, pero bawat sentimo ay para sa kanya. Naalala ko pa ang unang araw na ihinatid ko si Gloria sa kindergarten. Naglakad kami dahil wala kaming pambayad ng boss, pero nakaplansya ng maayos ang uniforme niya at kinintab ang sapatos. Dumating ang ibang nanay sa mamahaling sasakyan, nakadamit pang mayaman, at nakaramdam ako ng liit sa sirasirang damit ko at mga basang kamay ko. Pero nang halikan ako ni Gloria sa pisngi at sabihin, "Salamat, Nay. Ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Alam kong sulit lahat." Lumipas ang mga taon, palagi na lang ganoon ang routine ko. Gigising ng 4 oras ng umaga, maghahanda ng agahan, ihahatid sa paaralan, maglilinis ng 3 bahay hanggang 6 oras ng gabi,
susunduin siya, tutulungan sa homework, at matutulog siya na may kwentong pampatulog. Sa weekend, naglalaba pa ako para sa extra. Lahat para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Pumanaw si inang ng 8 anyos pa lang si Gloria. Pero bago siya umalis, may pangako siyang hindi ko makakalimutan. Margarita, ang batang yan ang pinakamalaking kayamanan mo. Bigyan mo siya ng edukasyon, bigyan mo ng pag-ibig, at siya naman ang mag-alaga sa iyo pagtanda mo. Mabuti ang dugo natin. Hindi kanya bibigin. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Kahit gaano kahirap ang mga araw. Nang magnegatibo 15 si Gloria, nag-overtime ako ng 6 na buwan para mabigyan siya ng debut na nararapat sa kanya. Gumastos ako ng 180,000 piso. Pera na ipinangtakda ko sana sa pagpapakumpuni ng bubong namin na butas-butas na. Pero nang makita ko ang itsura niya noon, nagniningning sa gintong gown habang sumasayaw. Sulit na sulit. Nay, hindi ko alam paano mo ako nabibigyan ng ganito, kahit wala ka namang halos wala. Sabi niya sa akin noon habang yakap-yakap ako. Paglaki ko, ibabalik ko lahat ito sa'yo. Pinarami ko pa ng 1,000. Sa buong high school, halimbawa si Gloria. Valedictorian, kasali sa drama club. Lahat ng guro ay nagsasabing magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Pero hindi mura ang pagpapanatili ng ganong antas. Libro, uniforme, field trip, lahat kailangan ng pera. Nagdagdag pa ako ng isa pang bahay tuwing linggo, ang tanging day off ko, para lang masaklaw lahat. Nang kolehiyo na, 750,000 piso isang taon ang tuition. 20,000 piso lang ang kinikita ko kada buwan sa paglilinis. Impossible sa matematika. Pero ang isang ina ay gumagawa ng impossible para sa anak. Kumuha ako ng utang gamit ang bahay bilang kolateral. Ibinenta ko ang singsing na ibinigay sa akin ng tatay ni Gloria bago siya umalis. Pati ang makina ng pananahi ni inang, ibinenta ko rin. Anak, sabi ko kay Gloria nang ihatid ko siya sa enrollment. Hindi ako nakapagkolehiyo, pero ikaw magkakaroon ng diploma. Magtatrabaho ka sa opisina na may aircon. Hindi ka na maglilinis ng bahay ng iba katulad ng nanay mo. Noong araw na iyon, umiyak ako sa saya habang pinipirmahan niya ang papeles para sa business administration. Sa 4 na taon ng kolehiyo, patuloy akong nagtrabaho ng sobra-sobra para sa lahat ng gastusin niya. Kailangan ni Gloria ng pera sa libro, sa project, sa gala kasama ang barkada, sa damit pang presentasyon. Binigay ko lahat. Kahit 1 linggo akong kumain lang ng kanin at bagong para makatipid. Nang graduate siya, iyon ang pinaka-proud na araw ng buhay ko. Nakita ko ang anak ko na umaakyat sa entablado na may tuga. Tinawag ang pangalan niya, at malakas ang palakpakan, para bang sulit lahat ng sakripisyo ko. Pagkatapos ng seremonya, niyakap niya ako habang umiyak at sinabing, Nay, sayo rin ito. Wala ako dito kung hindi dahil sayo. Promise, ngayong profesional na ako, hindi mo na kailangang magdusa ulit. 1 taon pagkatapos, nakilala ni Gloria si Roberto sa trabaho. Noong una, sobrang saya ko dahil nakita kong masaya at in love siya. Mukha namang mabuting lalaki si Roberto. May stable na trabaho bilang supervisor sa pabrika. At mabait naman sa anak ko. Nang opisyal na siyang manghingi ng kamay ni Gloria, umiyak ako sa tuwa. Akala ko magkakaroon na siya ng matatag na pamilya na hindi ko man lang naibigay. Pero malaking sakripisyo rin sa bulsa ang kasal. Gusto ni Gloria ng eleganteng kasal na parang sa magazine. Sabi niya, Nay, 400,000 ang venue, 100,000 ang gown, 40,000 ang band, 30,000 ang bulaklak. Sa kabuuan, 500,000 piso ang nagastos ko sa kasal na iyon. Utang ulit at naubos na ang natitira kong alahas. Maganda ang unang mga taon ng pagsasama nila. Tuwing linggo, pumupunta sila sa akin. Magkakasama kaming kumain. At palagi akong tinutulungan ni Gloria sa gastusin sa bahay. Nay, ngayong may trabaho na ako, gusto ko namang ako naman ang mag-alaga sa iyo katulad ng ginawa mo sa akin. Sabi niya habang nagbibigay ng pera pang grocery. Sa wakas, naramdaman kong sulit ang lahat ng sakripisyo ko. May anak akong mapagmahal at nagpapasalamat. Pero lahat nagbago 3 taon na ang nakalipas ng mawalan ng trabaho, si Roberto, at nagsimula silang magkaproblema sa pera. Palagi na lang akong hihingan ng pera. At gaya ng dati, hindi ko kayang tumanggi. Una, 50,000 para sa buwan ng gastusin. Tapos 120,000 pambayad ng down sa bagong kotse. Tapos 150,000 para sa credit card debts nila. Nagsimulang magbago ang lahat ng mahina-hina pagkatapos ko silang kautangin ng 150,000 para sa utang nila. Una, maliliit na bagay pa lang na pinapalampas ko sa isip ko. Akala ko stress lang dahil sa pera. Pero ngayon, pagkatapos marinig ang mensahe,
Naiintindihan ko nang hindi stress iyon. Simula na iyon ang plano nilang itulak ako palabas ng buhay nila. Unang senyales, tumigil sila sa pagpunta tuwing linggo. Nay, sobrang busi namin sa bagong trabaho ni Roberto. Sabi ni Gloria sa telepono. Alam mo naman, kailangan naming magpakita na responsible kami. Naiintindihan ko, o akala ko naman. Natural lang naman sa bagong mag-asawa na ituon ang sarili sa pagunlad. Pero nagsimula na rin ang mga dahilan para hindi sumagot ng tawag ko. Tumawag ako sa umaga. Nay, nasa important meeting ako. Tatawag ako mamaya. Sa hapon. Nay, nasa grocery ako. Nagsho-shopping lingguhan. Sa gabi. Nay, gabing-gabi na. Kakain pa lang kami. Bukas na lang. At ang bukas na iyon, hindi na dumating. At kapag nakakausap ko rin, 5 minuto lang. Tapos nagsimula ang mga masasakit na komento na nakabalot sa pag-aalala. Nay, sabi ni Roberto na pansin niyang madalas mo raw nakakalimutan ang mga bagay-bagay lately. Sabi ni Gloria isang araw sa telepono. Sigurado ka bang kaya mo pang mag-isa sa malaking bahay na iyan? Sa edad mo, baka may mangyari. Natawa ako ng kinakabahan. Akala ko nagbibiro lang sila. Pero nakatanim na ang duda. Isang hapon, nagpunta ako sa kanila nang walang pasabi. Dala ang paboritong pineapple dessert ni Roberto. Nang katok ko, narinig ko ang tawa at boses sa loob. Pero halos 5 minuto bago nila binuksan. Nay, surprise ah. Sabi ni Gloria na may ngiti, pero hindi umabot sa mata. Nag-ayos lang kami ng mga papeles ni Roberto sa trabaho. Nandoon si Tita Carmen, ang pinsan niya na nagtatrabaho sa munisipyo. At nakakalat ang mga dokumento sa mesa ng kusina. Nang makita akong pumasok, mabilis na tinago ni Carmen ang mga papeles sa folder. Kamusta, Tita Margarita? Bati niya sa akin na may peking ngiti na matagal niya nang ganoon. Nagtutulungan lang kami ni Gloria sa health insurance ni Roberto. Pero nakita ko ang pangalan ko sa isang papel bago niya itinago. Bakit may papel na may pangalan ko? Tanong ko nang may pagtataka. Nagkatinginan si Gloria at Carmen na hindi ko maintindihan noon. Pero ngayon alam ko na. Para lang ma-update ang beneficiaries sa insurance, Nay, sabi ni Gloria. Kung sakali mang may mangyari sa amin, ikaw lang naman ang pamilya namin. Tumuwid ang pakiramdam ko noon. Pero napansin ko rin na tuwing binabanggit ko ang topic, mabilis niyang binabago ang usapan. Nay, ikwento mo nga ang hardin mo. Nay, nakita mo ba yung bagong show sa Channel 7? Nagsimula na rin ang sinasadyang pagkalimot. Mag-iimbita sila sa lunch. Pagdating ko sa restaurant, wala sila. Nay, nakalimutan naming sabihin, nag-cancel kami, may emergency sa trabaho si Roberto. Nangyari ito ng 3 beses sa loob ng 2 buwan. Sa ika-4, naiwan akong mag-isa sa restaurant na 1 oras. Nakakaduwag habang nakikita ko ang ibang pamilya na masaya. Nagsimula rin nilang iwasan ako sa mahahalagang okasyon. Nalaman ko lang sa kapitbahay naming si Aling Rosa na nagbarbeki sila para sa birthday ni Roberto. Bakit hindi ka man lang dumating, Margarita? Tanong ni Aling Rosa. Nakita ko silang bumili ng karne para sa mga 20 tao. Nang tanungin ko si Gloria, Nay, informal lang iyon. Ayaw ka naming abalahin. Pero ang pinakamalala ay nang magdesisyon silang tumira muna sa akin. Nay, ipipinta ang apartment namin. Kailangan naming tumira diyan mga 1 buwan. Saka, para makasama ka rin namin palagi. Di ba maganda iyon? Natuwang ako. Akala ko mababawi namin ang dati naming closeness. Pero mula pa sa unang araw, nag-iba na ang lahat sa sarili kong bahay. Nagsimula si Roberto magreklamo sa lahat. Matanda na raw ang tihi ko, mabagal ang internet, mahina ang tubig sa shower. Tita, kailangan talaga ng maraming repair itong bahay na ito. Sa edad mo, mahirap sigurong panatilihin ang ganitong kalaking property. Si Gloria naman, inaayos ang mga gamit ko nang walang pahintulot. Nay, matanda na ang mga plato mo. Papalitan ko na ng bago. At ang mga damit mo sa closet, ang luma na. Idonate na lang natin. Unti-unti, hindi na parang bahay ko ang bahay ko. Parang bisita na lang ako sa sarili kong tahanan. Tapos nagsimula ang mga bulong-bulungan na biglang tumitigil pagpasok ko sa kwarto. Makikita ko silang nag-uusap sa kusina. Pagdating ko, bigla na lang weather o balita ang topic. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ko. Wala naman, Nay, sagot ni Gloria. Gastusin lang sa bahay. Isang gabi, narinig ko si Roberto nakausap sa telepono sa terrace. Nakatira na kami dito. Hindi pa siya naghihinala. Sabi ni Carmen, 2 linggo na lang, matatapos na ang mga papeles. Nang lumabas ako para tanungin kung sino ang kausap niya, sabi niya boss daw niya tungkol sa project sa trabaho. Nagsimula rin nilang kontrolin ang pera ko ng mahina. Nay,
Tulungan na kita sa kuryente at tubig, sabi ni Gloria. Matanda ka na para mag-alala sa mga ganon. Noong una, akala ko mabait lang. Pero napansin ko, tinitingnan niya ang bank statements ko. Nay, bakit kailangan mo pang mag-withdraw ng 1,000 piso? Tanong niya kapag nakita niyang nag-withdraw ako para sa personal na gastusin ko. Pinakamasakit ang makita kung paano nila ako pinag-uusapan kapag akala nila hindi ko naririnig. Isang hapon, habang nagtatabas ako ng halaman sa hardin, narinig ko si Roberto sa telepono. Ang biyenan ko, mahirap ng pakisamahan. Matigas na ang ulo sa katandaan. Tumawa si Gloria sa likod at idinagdag. Totoo. Leteli, madalas niyang makalimutan ang mga bagay at mahirap siyang kausap kapag tinutulungan namin. Pero ang tunay na nagpumulot sa mata ko ay nang magsimula silang magkomento tungkol sa kalusugan ko sa harap ng iba. Dumating ang matagal kong kaibigan na si Aling Leticia at sinabi sa kanya ni Gloria, Leticia, Leteli sobrang nalilito si nanay. Kahapon gusto niya maglakad ng 10 oras ng gabi dahil akala niya umaga pa. Kasinungalingan iyon. Hindi ko pa iyon nagagawa kahit kailan. Pero nakita ko kung paanong tiningnan ako ni Aling Leticia ng may awa. Margaret, mabuti na lang at may Gloria kang mag-alaga sa iyo, sabi niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang galit at labis na lungkot nang malaman kong ang sarili kong anak ay gumagawa ng kwentong may sakit na ako sa pag-iisip. Nagsimulang dumating ang mga kakaibang bisita sa bahay ko. Doktor na raw para i-check ang blood pressure ko. Social worker para i-evaluate ang kalagayan ko. At isang lalaki pang nagpakilalang geriatric specialist. Lahat sila dumating kapag sinschedule ni Gloria. Pero hindi nila ako tinanong kung gusto ko ba talaga. Sa isa sa mga evaluation na iyon, narinig ko ang doktor na kausap si Gloria sa sala. Ma'am, physically okay naman po ang nanay ninyo. Pero ilalagay ko sa report na may mild age-related confusion. Narinig ko iyon mula sa kusina. Malinaw na malinaw ang isip ko. Habang sinusulat ng lalaking iyon ang mga kasinungalingan tungkol sa akin. Hindi na makaya ang tensyon sa bahay. Araw-araw, mas ramdam ko ang pressure, ang pagkontrol sa buhay ko, ang mga masasakit na komento na nakabalot sa pag-aalala. Nay, huwag ka nang magmaneho, delikado na sa edad mo. Sabi ni Roberto isang araw. Nay, mas mabuti na huwag ka nang mamili mag-isa. Kami na lang ang gagawa noon para sa iyo. Dagdag ni Gloria. Unti-unti, inaagaw nila ang kalayaan ko, ang dignidad ko. At ang pinakamasakit, ginagawa nila ito ng nakangiti. Sinasabing para sa ikabubuti ko raw. Dahil mahal na mahal nila ako at gusto lang akong alagaan. Ang sandaling nagbabago ng lahat ay ng Martes na hapon na iyon nang gumuho ang mundo ko. Dahil sa simpleng pagkakamali sa technology na nagbunyag ng pinakamalupit na katotohanan sa 66 kong taon. Mahirap ang araw na iyon. Maaga silang umalis ni Roberto na may importanteng lakad daw sa trabaho. Pero alam kong may mali. Nakita ko silang nagbubulungan buong umaga. At nang tanungin ko, feke na naman ang ngiti nila. Wala naman, Nay, sabi ni Gloria. Trabaho lang ni Roberto. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Ramdam na ramdam ang bigat sa dibdib ko na lumalaki nitong mga nakaraang linggo. Ang dating kanlungan ko ay parang kulungan na. Nasa 3 oras ng hapon. Naghahanda ko ng salabat para pakalmado ang nerbiyos ko nang magring ang cellphone ko. Voice message from Gloria. Noon una, akala ko ipinapaalam lang nilang malete sila o may ipapabili para sa hapunan. Gaano ako katanga na isipin na mahalaga pa ako sa anak ko para ipaalam ang plano niya. Pinindot ko ang play nang hindi alam na sa susunod na 3 minuto. Gigibain ang buong buhay ko. Ricardo, hindi ko na talaga kaya pang patiraan si nanay dito sa bahay. Simula ng boses ni Gloria na puno ng inis na hindi pa niya ako naririnig gamitin sa akin. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang mga salitang iyon na puno ng paghamak ay parang mga talim sa kaluluwa ko. Hindi ito ang matamis na anak na yumayakap sa akin at nagsasabing, mahal na mahal kita, Nay, tuwing aalis. Sobrang kulit niya, Ricardo. Nakikialam sa lahat. Lagi na lang naroon. At saka sobra na ang ginagastos natin sa kanya. May nakita na ako sa labas ng bayan. 40,000 lang isang buwan. Sa matitipid natin, maayos na natin ang kusina natin at makakabili pa ng bagong salaset. Bawat salita ay parang suntok. Ang anak ko, ang taong ibinuhos ko ang buong buhay ko, ay tinatrato akong parang lumang muebles na kailangang itapon. Ang 40,000 na gagastusin sa home ay eksakto ang binibigay ko sa kanila kada buwan para sa personal nilang gastusin. Pera mula sa pensyon at maliit na ipon ko. Pero tumuloy pa rin ang audio at lalong sumakit. Na-check ko na rin ang mga papeles ng bahay. Nasa pangalan niya pa. Pero na-explain na sa akin ni Carmen
kung paano maipapasa sa atin nang hindi niya alam. Mga 25,000 lang sa lagay at bayad. Pero sulit na sulit. May experience na raw siya sa ganitong klaseng arrangement. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang lahat. Ang mga biglang pagbisita ni Carmen na may dalang folder, ang mga usapang biglang tumitigil pagpasok ko, ang mga specialist na pumupunta para i-check ang bahay at isip ko. Lahat iyon ay bahagi ng maayos na plano para may deklara akong walang kakayahang magdesisyon at nakawin ang property ko. Ang bahay ko, itinayo ko sa loob ng 30 taon, 12 oras isang araw. Ang bahay kung saan ko pinalaki si Gloria, kung saan namin ipinagdiwang ang mga birthday niya, kung saan ako umiyak nang graduate siya, kung saan ko pinangarap na maglalaro ang mga apo ko balang araw. Ang bahay na nagkakahalaga ng mga 25 milyon at siyang buo kong kayamanan, kinabukasan, at seguridad. Nakausap ko na rin ang direktor ng ST. Vincent Home for the Aged. Patuloy ni Gloria na malamig ang boses. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Sabi ko may early dementia si nanay at delikado siyang mag-isa. Very understanding daw siya. Common case raw nila ito. Napirmahan ko na ang preliminary admission papers. Nanginginig ang mga tuhod ko. Kailangan kong umupo sa sahig ng kusina. Ang anak ko ay nagsinungaling sa ibang tao tungkol sa isip ko. Nagpirma siya ng papeles para makonfine ako ng walang pahintulot ko. At ginawa niya ito ng kasing dali ng pagpaplano ng bakasyon. Perfect ang plano, honey. Patuloy niya kay Roberto. Sa Martes na, sasabihin natin routine check-up lang. Dadalhin natin siya sa home, ay check-in, at kapag nagising siya sa katotohanan, nasa loob na siya at may legal guardianship na tayo. Sabi ni Carmen, sa mga medical report na nakuha natin na nagsasabing may mental confusion siya, madali raw patunayan na hindi na siya makakapagdesisyon mag-isa. Ang mga peking medical report na ginawa nila sa tulong ng mga kurakot na doktor, ang mga evaluation na pinayagan ko, dahil akala ko para sa kalusugan ko, lahat ay parte ng script para mawalan ako ng kalayaan at karapatan. Narinig si Roberto sa background na tumatawa at nagko-comment na hindi ko masyadong maintindihan. Pero halata ang pag-apruba. Ang lalaking tinanggap ko sa pamilya, tinulungan ko sa pera, minahal ko na parang anak, ay aktibong kasama sa plano para sirain ang buhay ko. Ang pinakamaganda pa, sabi ni Gloria na may tawa na sumakit sa puso ko, hindi siya maghihinala kahit kailan. Akala niya perfect children pa rin kami na sumasamba sa kanya. Sabi niya pa kanina, salamat sa pag-aalaga sa akin, anak, nang ihatid ko ang agahan niya sa kama. Kung alam niya lang na ang agahan na iyon ay para lang pakalman siya habang inihahanda ko ang libing niya habang buhay pa siya. Sa sandaling iyon, may bumigay sa loob ko ng tuluyan. Hindi lang ang pagtataksil. Hindi lang ang sakit na malaman na galit sa akin ang anak ko. Ang kahihiyan na habang binabasbasan ko siya sa panalangin ko tuwing gabi, nagdadasal na magkaroon siya ng magandang buhay. Siya naman ay nagbibilang ng mga araw hanggang maalis niya ako sa buhay niya. Sa 25 milyon na halaga ng bahay, mababayaran natin ang lahat ng credit card, car loan, at may sobra pa para makapunta tayo sa Europe na matagal na nating pinapangarap. Patuloy ni Gloria. At ang pinakamaganda, hindi na natin kailangang magkunwaring mahal natin siya. Wala nang linggo na nagkukunwaring gusto natin ang pangit niyang luto. Wala nang paulit-ulit na kwento niya noong kabataan niya. Bawas salita ay panibagong saksak. Ang pagkain ko na ginagawa ko nang may pagmamahal tuwing linggo, umaasang dadating sila. Ang mga kwento ko na ibinabahagi ko dahil gusto kong maunawaan nila ang magagandang alaala ng pamilya natin. Lahat ng akala kong pag-ibig at pagkakaugnay ay sa kanila ay abala lang na kailangang tiisin. Sa isang buwan, Nay, nasa home ka na at sa atin na ang lahat. Tapos ni Gloria. Makakapagpahinga na rin tayo nang walang matandang mapait na kumokontrol sa atin. Saka yung life insurance niya, nasa pangalan na natin. Kaya kung may mangyari man sa kanya doon, patawarin ako ng Diyos sa pagsasabi nito, hindi naman masama. Ang mga huling salitang iyon ang nagpapatigil sa dugo ko. Hindi lang nila gusto ang bahay at kalayaan ko. Pinlano rin nilang maging maginhawa ang kamatayan ko para sa kanila. Ginawa nila akong investment ang sariling ina. Umaasang kikita sila sa buhay ko at sa kamatayan ko. Natapos ang mensahe sa tawa at komento kung saang restaurant sila kakain mamayang gabi. Na parang naglano lang sila ng bakasyon at hindi ang tuluyang pagwasak sa buhay ng babaeng nagmamahal sa kanila ng higit sa lahat. Nakaupo ako sa sahig ng kusina ko nang hindi ko alam kung gaano katagal. Hawak pa rin ang cellphone. Paulit-ulit na pinapakinggan ang mensahe. Umaasang nagkamali ako ng dinig. Umaasang bangungot lang nagigising ako. Pero sa bawat ulit ko itong pakinggan, lalong tumitindi ang katotohanan, lalong sumasakit, lalong hindi na maibabalik. Noong gabing iyon, hindi ako nakakain.
Hindi ako nakatulog. Wala akong ibang ginawa kundi maglibot sa bahay ko. Tinitingnan ang bawat gamit, bawat larawan, bawat alaala na itinayo ko. Iniisip na balang araw ay ipamamana ko ito sa anak ko ng may pagmamahal. Ngayon, alam ko ng lahat iyon ay mananakaw, ibebenta, o itatapon ng walang galang sa mga alaala. Pero habang naglalakad ako sa madilim na bahay ko noon, may nagumpisang magbago sa loob ko. Ang lungkot at sakit ay nagsimulang maging ibang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Purong malamig na determinasyon. Akala ng anak ko ay matandang walang alam na madaling maloko. Pero lubusan niyang mali ang pagkakakilala sa babaeng nagpalaki sa kanya. Pagsapit na madaling araw, tumayo ako na malinaw ang isip na hindi ko pa naranasan nitong mga nakaraang buwan. Sinuot ko ang pinakaeleganteng pulang pantsuit ko, yung suot ko noon sa graduation niya. Maingat akong nag-ayos ng mukha at buhok. Sinuot ang pearl earrings na iniwan sa akin ni Inang. Gusto kong makita nila ang malakas at marangal na babaeng ako, hindi ang mahinang biktima na akala nila. Bago ako umalis, nagsulat ako ng note sa mesa ng kusina. Maagang umalis para sa personal na lakad. Babalik mamayang hapon. Love, Nay. Hindi ko na sila binigyan ng detalye dahil hindi nila deserve. Buong buwan nila akong ginawang desisyon, ang buhay ko nang walang konsultasyon. Ngayon naman, ako naman ang gagawa ng desisyon nang walang paliwanag sa kanila. Unang puntahan ko ang bangko. Dumating ako nang bukas pa lang sila ng 8 oras ng umaga. Magandang umaga, MS Santos. Bati sa akin ni Nora, ang manager na kilala ako ng 15 taon. Ano po ang maitutulong namin? Nora, gusto kong i-review ang lahat ng transaction sa account ko nitong nakaraang 6 na buwan. At gusto kong palitan ang lahat ng beneficiaries ko. Sabi ko na may tigas na nagulat sa kanya. Gusto ko rin malaman kung may nakapangalandakan ng impormasyon sa account ko nang wala akong pahintulot. Kunotno si Nora habang tinitingnan ang file ko. MS Santos, may ilang inquiries sa account ninyo na galing kay Gloria. May sulat daw na pinirmahan ninyo na nagbibigay sa kanya ng karapatan tingnan ang statements ninyo para tulungan kayo sa finances. Kumulo ang dugo ko. Nora, hindi ko pinirmahan iyan. Maaari mo bang ipakita sa akin? Nang makita ko ang authorization letter, agad kong nakilala na peke ang pirma. Kamukha ng sa akin. Pero hindi ko isinulat ng ganoon ang pagkakaslan. Peke ito, sabi ko habang ipinapakita ang AI ko para makumpara ang pirma. Gumagamit ng pekeng dokumento ang anak ko para makita ang bank records ko. Gusto ko agad i-cancel ang lahat ng authorization niya at lagyan ng security alert ang account ko. Namutla si Nora nang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. MS Santos, grabe ito. Kakanselahin natin agad ang lahat ng hindi autorisadong access at i-recommenda ko pong mag-file kayo ng fraud report. Iyon din ang plano ko, sagot ko. Pero una, gusto kong protektahan ang pera ko. Gusto kong ilipat ang lahat ng funds ko sa bagong account na ako lang ang may control at palitan ang beneficiary ng life insurance ko. Sa susunod na oras, tinulungan ako ni Nora na i-secure ang lahat ng finances ko. Inilipat ko ang 430,000 na savings ko sa bagong account. Pinalitan ko ang lahat ng password at ginawa kong beneficiary ang isang charitable foundation para sa mga inabandonang matatanda. Hindi na makakaamoy ng kahit isang sentimo ni Gloria sa pera ko. Pangalawang puntahan ko ang munisipyo kung saan nagtatrabaho si Carmen, ang kasabwat na pinsan ni Gloria. Dumating ako nang walang pasabi. May maliit na recorder sa bag ko. Magandang umaga, Carmen. Sabi ko nang matamis na matamis ang ngiti. Napadaan lang para i-check ang status ng property ko. Sabi ng anak ko, tinutulungan mo raw siya sa ilang papeles. Bigla namang kinabahan si Carmen. Tita Margarita, anong ginagawa mo dito? Hindi sinabi sa akin ni Gloria na pupunta ka. Nanginginig ang kamay niya habang tinatago ang mga dokumento sa desk niya. Huwag mag-alala, Carmen. Sabi ko habang pinapanatili ang kasual na tono. Gusto ko lang maintindihan itong insurance paperwork na ginagawa ng anak ko. Maaari mo bang ipaliwanag kung anong mga dokumento ang kailangan ninyo na may pangalan ko? Nagsimulang pagpawisan si Carmen. Tita, routine update lang po sa registry. Nabibilaan ang boses niya nang maramdaman niyang alam ko, ang higit pa sa ipinapakita ko. Carmen, sabi ko habang yumuyo ko palapit. Alam ko na eksakto ang plano ninyo ng anak ko. Alam ko ang mga pekeng dokumento. Alam ko ang plano ninyong agawin ang bahay ko. At alam kong tinutulungan mo siya gamit ang posisyon mo dito. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone ko na may nirecord na audio kahapon. May pruweba ako ng lahat. Nang lumo si Carmen sa upuan niya. Tita Margarita, ayoko sanang gawin pero sabi ni Gloria, hindi mo na raw kaya ang sarili mo.
Para sa ikabubuti mo. Para sa pera, Carmen. Huwag magkunwaring para sa ikabubuti ko. Sabi ko ng matigas. Ngayon, dalawang opsyon ka. Tulungan mo akong maibalik lahat ng ginawa mo. O pupunta ako sa boss mo at ipapakita ang ebidensya na gumagawa ka ng peking official documents. Umiyak si Carmen. Please, tita, hindi ko kaya mawalan ng trabaho. May 3 anak ako. Sa gitna ng luha, ikinuwento niya ang buong proseso. Paano nila piniki ang pirma ko sa maraming dokumento? Paano nila ginawa ang peking medical reports? At paano nila plinano gamitin lahat iyon para may deklara akong incompetent at matransfer ang property? CJ, Carmen, sabi ko pagkatapos ng buong confession niya. Tutulungan mo akong maayos ito, at pagkatapos, maghahanap ka ng ibang trabaho. Pero kung tulungan mo ako ngayon, hindi kita isasampa ng criminal case. Sa susunod na 2 oras, tinulungan ako ni Carmen na ma-invalidate ang lahat ng fraudulent documents na ginawa nila. Binigyan niya rin ako ng kopya ng lahat bilang ebidensya, pati ang peking medical reports at property transfer papers. Pangatlong puntahan ko si Atty. Harrison Cruz, ang pinakarespetadong abogado sa lungsod. Attorney Cruz, sabi ko habang ipinapakita ang lahat ng ebidensya na nakolekta ko. Kailangan ko po ng tulong ninyo para mapigilan ang isang panloloko at maproteksyonan ang mga karapatan ko. Tiningnan ni Atty. Cruz ang mga dokumento ng may profesional na atensyon. MS Santos, grabe pong family fraud ito. Higit pa sa sapat ang ebidensya natin para magsampa ng criminal cases. Pero sabihin ninyo, ano po ba talaga ang gusto ninyong makamit? Justice, attorney, sagot ko. Pero higit sa lahat, gusto kong matuto ang anak ko na may konsekwensya ang mga ginagawa niya. Sa 66 kong taon, masyado akong mabait, masyado akong generous, masyado akong mapagpangga. Panahon na para may magtanggol sa akin. Kahit ako pa ang gagawa noon. Ngumiti si Atty. Cruz ng may paghanga. MS Santos, gagawin natin ang legal strategy na magpoprotekta sa lahat ng karapatan ninyo at magpapadala ng malinaw na mensahe sa mga susubok manloloko ng senior citizen. Sa mga sumunod na oras, naghanda kami ng civil lawsuit para sa fraud, falsification of documents, at attempted illegal appropriation. Naghanda rin kami ng criminal complaint laban kina Gloria, Roberto, at Carmen. Ipinaliwanag ng abogado na sobrang solid ng kaso natin at malaki ang sansang mabawi ko ang lahat ng damages. Pagsapit ng hapon, umuwi ako na ibang-iba na ang pakiramdam. Hindi na ako ang mahinang biktima na umalis noon umaga. Ako na ang babaeng kumpleto ang kontrol sa buhay niya at handa nang harapin ang konsekwensya ng mga taon ng pagpapahintulot sa iba na abusuhin ang kabutihan ko. Pagdating ko, nasa sala sina Gloria at Roberto nanonood ng tea. Parang walang nangyari. Nay, sabi ni Gloria na may peking ngiti na natutunan ko ng kilalanin. Kumusta ang lakad mo? Mabuti, anak, sagot ko ng mahinahon. Naasikaso ko eksakto ang kailangan ko. Naupo ako sa paborito kong armchair at tinitigan sila ng mataman. By the way, may mga bisita tayo bukas. Sana narito kayo para salubungin sila. Sino naman, Nay? Tanong ni Roberto ng may pagtataka. Makikita ninyo rin, sabi ko ng may misteryosong ngiti. Mga taong tutulong sa atin na maliwanag ang ilang bagay tungkol sa kinabukasan ng pamilya natin. Noong gabing iyon, tahimik kaming kumain. Alam ko eksakto kung ano ang mangyayari kinabukasan. Pero wala silang kaalam-alam sa parating na bagyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog ako ng mahimbing dahil alam kong paparating na ang hustisya. Kinabukasan, eksakto 10 oras ng umaga, tumunog ang doorbell. Ako na, sabi ko, mabilis na tumayo bago pa sila makagalaw. Sa pinto ay si Atty. Harrison Cruz, 2 pulis, at isang notary public. Magandang umaga, MS Santos, sabi ng abogado. Narito na po tayo para isakatuparan ang napag-usapan natin kahapon. Tumayo sina Gloria at Roberto mula sa sofa na may lubos na pagkalito sa mukha. Nay, anong nangyayari? Tanong ni Gloria. Sino itong mga tao? Maupo kayo. Sabi ko ng may otoridad na hindi pa nila narinig sa akin kailanman. Panahon na para malaman ninyo ang katotohanan. Humikab si Atty. Cruz at nagsalita. GNG, Gloria at G. Roberto, narito ako sa ngalan ni GNG. Margarita, para ipaalam sa inyo na natuklasan namin ang hindi may kakailang ebidensya ng fraud, falsification of documents, at conspiracy para sa illegal appropriation laban sa kanya. Namutla ng tuluyan ang mga mukha nila. Anong pinagsasabi ninyo? Nauutal si Gloria. Hinding-hindi namin gagawin yon. Gloria, sabi ko habang kinuha ang cellphone ko. Gusto mo bang pakinggan ng lahat ang voice message na aksidenteng na ipadala mo sa akin kahapon?
Sa sandaling iyon, nakita ko kung paanong nawala ang lahat ng dugo sa mukha ng anak ko. Puno ng takot ang mata niya nang maunawaan niyang natuklasan ang perfect nilang plano dahil sa sarili niyang kapabayaan. Dumating na ang oras ng katotohanan at wala ng urungan. Ang katahimikan sa sala ko ay nakakabingi. Natulala sina Gloria at Roberto na para bang nakakita ng multo. Sa loob ng maraming buwan, akala nila ay hawak nila ang buong sitwasyon. Na ako ay walang laban na matanda na pwede nilang manipulahin kahit kailan. Ngayon nila napagtanto na lubusan nilang minura ang babaeng nagpalaki sa kanila. Attorney Cruz, sabi ko habang pinananatili ang matatag at kalmadong boses, maaari na po ninyong ipresenta ang mga ebidensya. Binuksan ng abogado ang briefcase at kinuha ang makapal na folder. GNG, Gloria at G. Roberto, hawak namin ang hindi may kakailang ebidensya ng mga krimen ninyong ginawa kay GNG, Margarita. Inilagay niya ang unang mga dokumento sa coffee table. Magsimula tayo sa mga forgery. Ipinakita niya kay Gloria ang dokumento na pinirmahan niya sa bangko na nagbibigay sa kanya ng access sa account ko. Ito ang tunay niyang pirma, sabi niya habang itinuturo ang AI ko. At ito ang peking pirma na ipinakita ninyo sa bangko. Halata ang pagkakaiba kapag magkatabi. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Nautal si Gloria. Pero halatang nanginginig ang boses niya. Halatang nagsisinungaling. Hiniling lang sa akin ni Nay na tulungan siya sa accounts niya kasi nakakalimutan niyang bayaran ang mga bills. Gloria, sabi ko nang mahinahon na nagulat pa ako sa sarili ko. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Wala nang takas ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko at pinindot ang play. Pumuno sa kwarto ang boses ng sarili kong anak. Ricardo, hindi ko na talaga kaya pang patiraan si nanay dito sa bahay. Sobrang kulit niya. Nakikialam sa lahat. Nakita ko kung paanong ganap na bumagsak ang mukha ni Gloria habang pinapakinggan ang sarili niyang mga salita. Sinubukan ni Roberto na panatilihin ang composure. Pero kitang-kita ang panginginig ng kamay niya. Hindi nila alam na napunta sa akin ang mensahe dahil sa pagkakamali. May nakita na ako sa labas ng bayan. 40,000 lang isang buwan. Patayin mo yan, sigaw ni Gloria, susugod sa cellphone ko. Pero agad siyang pinigilan ng isang pulis. Private yan. Wala kayong karapatang pakinggan ang mga usapan ko. Relax ka lang, anak. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Kakasimula lang nito. Maupo ka at pakinggan mo ang buong plano ninyo para sa nanay mo. Tumuloy ang audio. Na-explain na sa akin ni Carmen kung paano maipapasa ang bahay sa atin nang hindi niya alam. Mga 25,000 lang sa lagay at bayad. Pero sulit na sulit. Biglang tumayo si Roberto. Setup ito, sabi niya habang itinuturo ang abogado. Ginagamit ninyo siya para akusahan kami ng mga bagay na hindi namin ginawa. Ngumiti ng propesyonal si Attorney Cruz. G. Roberto, hindi pa tayo nakakarating sa pinaka-interesante. Kinuha niya ang isa pang dokumento sa folder. Ito ang kumpleto at nilagdaang confession ni Carmen Rodriguez, pinsan ni GNG, Gloria na nagtatrabaho sa munisipyo. Nagdagpo ang mata namin ni Gloria, at nakita ko siyang napagtanto na ipinagkanulo siya ni Carmen. Sa confession na ito, patuloy ng abogado, detalye kung paano ninyo siya pinilit na gumawa ng peking dokumento, paano ninyo ginawa ang fraudulent medical reports, at paano ninyo plinano gamitin ang mga ito para may deklara siyang mentally incompetent. Sinungaling si Carmen, sigaw ni Gloria nang may pagmamatigas. Gumagawa lang siya noon para mailigtas ang sarili niya. Talaga ba, anak? Tanong ko habang kinuha ang maliit na recorder ko. Kasi may na-record din akong buong usapan namin ni Carmen kahapon sa opisina niya. Pinindot ko ang play at pumuno sa kwarto ang boses ni Carmen na umiyak habang inaamin ang lahat. Sabi sa akin ni Gloria na hindi mo na kaya ang sarili mo. Ipinakita niya sa akin kung paano pekehin ang pirma mo. Nangako siyang bibigyan niya ako ng 100,000 kapag nakuha na ang bahay. Nang lumos si Roberto sa sofa na hawak ang ulo. Bangungot ito, bulong niya. Lumabas sa kontrol ang lahat. Hindi, Roberto. Sabi ko ng matigas. Ito ang hustisya. Ang bangungot ay ang mamuhay sa sarili kong bahay na parang bilanggo. Pakinggan kayong pinag-usapan ako na parang abala lang. Panoorin kayong nagpaplano na agawin ang lahat ng pinaghirapan ko sa buhay. Patuloy si Attorney Cruz sa pagpresenta ng ebidensya. Mayroon din kaming fraudulent medical reports na inyong inutos. Ipinakita niya ang mga dokumento kung saan sinulat ng mga kurakot na doktor na may senile dementia ako at hindi na makakapagdesisyon para sa sarili ko. Si GNG, Margarita ay sumailalim sa kumpleto at opisyal na psychological evaluation kahapon kay Yar Ramon Lopez sa General Hospital. Ang resulta ay nasa perpektong kondisyon mental si GNG. Margarita na may clarity
at reasoning ability na higit pa sa average sa edad niya. Pinatunayan nito na lahat ng naunang reports ay gawa-gawa. Nagsimulang umiyak si Gloria, pero hindi iyak ng pagsisisi, kundi ng desperasyon nang makita niyang ganap na bumagsak ang plano nila. Nay, please, pakiusap niya sa akin. Gusto lang naming alagaan ka. Akala namin mas mabuti para sa iyo ang nasa lugar na propesyonal ang mag-aalaga. Alagaan ako. Tanong ko ng may mapait na tawa. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng bahay ko, pagsisinungaling sa kalusugan ko, pagpaplano na i-confine ako laban sa kalooban ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Anak, sa mensahe mo, sinabi mo rin na sana mamatay na ako ng maaga para makolekta ninyo ang life insurance ko. Hinding-hindi ko sinabi iyan, sigaw ni Gloria. Ipinlay ko ulit ang partikular na bahagi ng audio. Saka yung life insurance niya, nasa pangalan na natin, kaya kung may mangyari man sa kanya doon, patawarin ako ng Diyos sa pagsasabi nito, hindi naman masama. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabaliw. Kahit ang mga pulis ay nagtinginan ng may pagkamuhi ng marinig ang isang anak na pinag-usapan ang kamatayan ng ina bilang oportunidad sa pera. Pero may higit pa, sabi ng abogado habang kinuha ang isa pang folder. Natuklasan din natin na sa nakaang 6 na buwan, si GNG, Gloria ay nagwi-withdraw ng pera mula sa account ng ina niya nang walang pahintulot gamit ang impormasyong nakuha sa pamamagitan ng panloloko. Ipinakita niya ang bank statements na may withdrawals mula 25,000 hanggang 75,000, lahat gawa ni Gloria. Sa kabuuan, 430,000 piso ang ninakaw nila sa akin. Para sa gastusin sa bahay iyan, protesta ni Roberto. Pagkain at utilities. Kasinungalingan, sagot ko. Ako pa rin ang nagbabayad ng lahat ng bills sa bahay gamit ang pension ko. Ang perang ninakaw ninyo ay para sa mga luho ninyo. Nakita ko kayong bumili ng mamahaling damit, kumain sa fancy restaurant, habang sinasabi ninyo sa akin na kailangan magtipid dahil mahirap ang panahon. Patuloy ang abogado sa pagbubunyag ng bawat detalye ng kriminal nilang plano. May ebidensya rin tayong tumawag kayo sa direktor ng ST Vincent Home at nagbayad ng 60,000 na registration fee para masecure ang slot ni GNG. Margarita, lahat ng wala siyang alam o pahintulot. Ipinakita niya ang resibo ng bayad at admission documents na pirma nila sa likod ko. Plano ninyong dalhin siya sa Martes, sabihing routine medical appointment lang. Para sa ikabubuti mo, Nay, desperado na sabi ni Gloria. Lumalala na ang pagkalimot mo. Minsan nalilito ka talaga. Tama na ang kasinungalingan, sa wakas sumabog na ako. Nawala ang kalmado kong pinanatili sa buong konfrontasyon. Hinding-hindi ako nalilito kailanman. Ginawa ninyo lang ang mga kwentong iyan para bigyang katwiran ang plano ninyo. Hanggang ngayon, ako pa rin ang namamahala ng pera ko. Nagluluto, nag-ayos ng bahay, at pati kayo tinutulungan ko pa sa pera kapag humihingi kayo. Hinarap ko ng direkta si Gloria. Tinitigan siya sa mata. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, anak. Hindi na gusto ninyong agawin ang bahay ko. Hindi ang plano ninyong i-confine ako laban sa kalooban ko. Ang pinakamasakit ay nitong mga nakaraang buwan habang niyayakap kita at sinasabing mahal na mahal kita. Ikaw naman ay nagkakalkula kung magkano ang kitain mo sa kamatayan ko. Ganap na bumigay si Gloria at nagsimulang umiyak ng hysterically. Sorry, Nay. Sobrang sorry ako. Desperado kami sa pera. Sobrang laki ng utang namin. Hindi namin alam ang gagawin. Ang desperasyon ay hindi dahilan para sa pagtataksil. Sabi ko ng matigas. Kung kailangan ninyo ng pera, maaari naman kayong humingi sa akin ng matapat. Buong buhay ko, binigay ko sa inyo lahat ng mayroon ako. Pero sa halip na pagkatiwalaan ang pag-ibig ko, ninakaw ninyo at sinira ako. Lumapit ang pulis na may posas sa kamay. MS Santos, gusto ninyo po bang ituloy ang pag-aresto? Tiningnan ko ang anak ko na umiiyak ng ubos lakas at sa isang saglit. Naramdaman ko ang sakit ng pagiging ina. Pero naalala ko ang mga salita niya sa audio. Ang lamig niya sa pagpaplano ng pagwasak sa akin. Ang tawa niya habang pinag-usapan ang kamatayan ko. Opo, officer. Sagot ko ng matigas ang boses. Ituloy na po ang pag-aresto. Ang makita ang sarili kong anak na hinuhulihan ng posa sa sala ko ay isa sa pinakamasakit na imahe sa 66 kong taon. Pero ito rin ang sandaling napagtanto kong nabalik ko na ang dignidad at personal na kapangyarihan ko pagkatapos ng mga buwan na pakiramdam ko ay walang laban na biktima. Nay, please, sigaw ni Gloria habang hinihila siya ng pulis papunta sa pinto. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Anak mo ako. Ako lang ang mayroon ka sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ay nag-echo sa isip ko ng may mapait na irony. Siya ang unang nagdesisyon na wala akong lugar sa mundo nila. Si Roberto naman,
Tiningnan ako ng may purong galit na nagbigay ng lamig sa likod ko. Hindi pa tapos ito, matandang ulol. Bulong niya habang dumadaan sa harap ko. Babayaran mo ang pagsira mo sa buhay namin. Hindi ako natakot sa mga salita niya. Pero pinatunayan nito na tama ang desisyon kong ilantad sila. Pagkaalis ni na Gloria at Roberto, nanatili ang katahimikan sa bahay ko na hindi ko naranasan sa loob ng maraming buwan. Sa unang pagkakataon mula nang tumira sila ng pansamantala, nakalakad ako sa sarili kong bahay nang hindi ramdam na binabantayan, hinuhusgahan, o niloloko. Pero hindi nagtatagal ang kapayapaang iyon. Kinabukasan, nagsimula ang kampanya ng terorismo na nagpakita sa akin kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin ni na Gloria at Roberto para makaganti. Una ay sa social media. Gumawa si Gloria ng peking profile at nagsimulang mag-post ng mga kakilakilabot na kwento tungkol sa akin sa mga local Facebook groups. May senile dementia ang nanay ko at mali ang paratang niya sa amin ng pagnanakaw. Sobrang nalilito na niya na hindi na niya kilala ang sariling pamilya. Pakiusap, kung makita ninyo siyang mag-isa sa kalsada, tawagan ninyo ako dahil hindi siya dapat walang kasama. May mga litrato pa akong kuha ng walang pahintulot, na-edit para mukhang may sakit talaga ako sa pag-iisip. Nakakadurog ang mga comment ng mga hindi ko kilala. Kawawa naman. Mukha talagang nalilito. Grabe ang isang ina na mag-akusa ng sariling anak. Dapat dalhin sa doktor. Pumunta sa bahay ko si Aling Rosa na lubos na nag-aalala matapos makita ang mga post. Margarita, anak, okay ka lang ba? Nakakita ako ng mga pangit na post tungkol sa iyo at kay Gloria. Kailangan ko siyang ikwento ang buong katotohanan at ipakita ang ebidensya ko para maintindihan niyang smear campaign lang ang lahat. Pero mabilis na lumala ang harassment. Nagsimula ang mga tawag sa telepono kahit madaling araw. Mga hindi kilalang boses na nananakot, ng insulto, nagsasabing hindi natural na ina ako na sinira ang sariling pamilya para sa pera. Miseableng matanda ka. Sana mamatay kang mag-isa. May mga hindi ko kilalang tao pang pumupunta sa bahay ko na raw nag-alala sa kalagayan ko. Peking social workers na may report daw na nasa panganib ako. Mga agresibong salesman na nagtutulak ng security system dahil delikado ang mag-isang matanda. Pati mga nagpapakilalang malayong kamag-anak na nag-verify ng kalusugan ko sa isip. Ipinaliwanag sa akin ni Atty. Cruz na parte ito ng desperadong legal strategy. GNG, Santos, sinusubukan nilang gumawa ng ebidensya na talagang may problema ka sa isip para madiscredit ang testimony mo sa korte. Karaniwang tactic kapag wala ng solid defense ang akusado. Pero ang pinakanakaksakit ay ang mga anonymous letter na puno ng lason at galit. Bigo kang ina. Pinalaki mo ang anak na mas gustong makita kang patay. Iniwan ka ng sarili mong anak dahil hindi mo kaya pakisamahan. Isipin mo kung ano ang mali mo. Ang mga sulat ay umaatake hindi lang sa relasyon namin ni Gloria, kundi sa lahat ng sakripisyo ko sa buhay. Naging alila ka buong buhay mo. At para saan? Para kamuhian ka ng anak mo. Tanga ka na nagpadala sa paggamit sa iyo. Bawat salita ay sinadya para sirain ang kumpiyansa ko at pagdudahan ko ang mga desisyon ko. Isang gabi habang binabasa ang isang partikular na nakakapanakit na sulat, ganap akong bumigay. Naupo ako sa sahig ng kusina, sa parehong lugar kung saan ko narinig ang audio na nagbago ng buhay ko. At umiyak ng umiyak katulad noong mamatay si inang. Ano ang mali ko? Tanong ko sa sarili ko ng paulit-ulit. Paano ko napalaki ang anak na sobrang galit sa akin? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban legal, naisip kong sumuko. Siguro mas madali na lang i-drop ang lahat ng kaso. Patawarin si Gloria, at subukang ayusin ulit ang relasyon namin. Siguro nga nag-overreact ako. Siguro mahal nila ako sa sarili nilang paraan, at mali ang pagkaintindi ko. Pero habang malapit na akong tumawag kay Atty. Cruz, para i-drop ang kaso, may naalala akong nagbago ng lahat ng pananaw ko. Tumayo ako mula sa sahig at pumunta sa kwarto ko, kung saan ko itinatago ang mga pinakamahalagang alaala ko sa maliit na baul. Hinanap ko hanggang makita ko ang hinintay ko. Isang sulat na isinulat sa akin ni inang ilang araw bago siya mamatay. Nang 8 anyos pa lang si Gloria. Pinakamamahal kong Margarita. Simula ng sulat sa nanginginig na sulat kamay ni inang. Kung binabasa mo ito, wala na ako sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na sobrang proud ako sa babae at ina na naging mo. Pinalaki mo si Gloria ng may labis na pag-ibig at dedikasyon na sigurado akong magiging mabuting babae siya na magpapakagalang sa'yo habang buhay. Naluha ako habang binabasa. Pero kung sakaling maging mahira ang mga panahon, kung may susubok na saktan ka o samantalahin ang kabaitan mo, tandaan mo na mas malakas ka kaysa sa akala mo. Huwag mong payagang yurakan ng kahit sino, kahit pa sarili mong anak,
ang dignidad mo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisira, hindi nagnanakaw, hindi humihiya. Ang huling linya ng sulat ang nagbigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Margarita, karapat-dapat ka sa respeto. Karapat-dapat ka sa tunay na pag-ibig. Karapat-dapat kang mamuhay ng mga huling taon mo ng may kapayapaan at dignidad. Kung hindi maibigay sa iyo ng isang tao iyon, hindi sila karapat-dapat na makasama ka sa buhay mo. Gaano man karaming dugo ang pinagsaluhan ninyo. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Tama si Inang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisira. Hindi nagnanakaw. Hindi pinaplano ang kamatayan ng minamahal bilang pagkakakitaan. Ang nararamdaman ni Gloria para sa akin ay hindi pag-ibig. Ito ay kaginhawahan sa pera na nakabalot ng anak na pagmamahal. Kinabukasan, gumising ako na may bagong determinasyon. Tinawagan ko si Attorney Cruz at sinabing, "Attorney, ituloy po natin ang lahat ng kaso. Hindi ko naiurong kahit ano. Gusto kong umabot ito sa dulo." Natutuwa akong marinig yan, GNG, Santos, sagot niya. Kasi may importanteng balita ako. Sinusubukan ni Gloria at Roberto na makipag-ayos sa labas ng korte. Gusto nilang iwasan ang public trial sa abot ng makakaya nila. Anong klaseng settlement? Tanong ko. Handa silang ibalik ang lahat ng ninakaw na pera, magbayad ng damages, at mangako na hindi na nila kayo kailanman kakausapin kung idrop ninyo ang criminal charges. Pinag-isipan ko ng mabuti ang alok na iyon. Sa isang banda, mababawi ko ang pera ko at tuluyang maalis ang manipulasyon nila sa buhay ko. Sa kabilang banda, hindi nila mararanasan ang buong konsekwensya legal ng mga ginawa nila. Attorney, sabi ko sa wakas, tinatanggap ko ang settlement, pero may dagdag na kondisyon ako. Gusto ko silang magpirma ng buong confession ng lahat ng ginawa nila. Publicly aminin na wala akong sakit sa pag-iisip at lahat ng paratang nila tungkol sa kalusugan ko ay kasinungalingan. At gusto kong mapublish ang confession na iyon sa payahong lugar kung saan nila nilait ako. Napakatalino ninyo, GNG, Santos, sabi ng abogado. Lilinaw nito ng tuluyan ang inyong reputasyon at hindi na nila maipagpapatuloy ang smear campaign. Isang linggo pagkatapos, nagpirma sina Gloria at Roberto sa kasunduan. Nabalik sa akin ang 400 at 30,000 ko plus dagdag pang 700 at 50,000 bilang damages. Pero higit pa sa pera, nabalik ko ang kapayapaan ko at dignidad ko. Ang public confession ay nakakadurog sa kanila pero nagpalaya sa akin. Kami, Gloria Santos at Roberto Cruz, ay umamin na mali kaming nagparatang kay GNG. Margarita na may sakit sa pag-iisip. Aminado kaming naglano kaming agawin ang property niya at gumawa kami ng mga peking dokumento para may deklara siyang incompetent. Si GNG, Margarita ay nasa perpektong kondisyon mental at lahat ng kwento namin tungkol sa kanya ay ginawa lang namin para bigyang katwiran ang mga kriminal naming gawain. Noong araw na iyon, eksakto 1 buwan pagkatapos marinig ang audio na nagbago ng buhay ko, napagtanto kong nakamit ko ang isang bagay na dating imposible. Natalo ko ang mga nagtangkang sirain ako, at nagawa ko ito ng may talino, dignidad, at laging sumunod sa batas. Pero hindi pa tapos ang kwento ko. May bagong buhay akong itatayo, at alam ko eksakto kung paano ko gustong mamuhay nito. Sa nilagdaang kasunduan at ganap na naibalik ang reputasyon ko, dumating ang panahon para sa pinakamahalagang desisyon ng bagong buhay ko. Hindi na ako ang dating Margarita na hinayaan ang kabaitan niya na abusuhin sa loob ng mga dekada. Ako na ang 66 anyos na babaeng natutunang ang tunay na lakas ay hindi sa pagtitiis ng abuso, kundi sa matalinong pagtatanggol sa sarili ng may dignidad. Una kong ginawa ay ganap na baguhin ang aking testamento. Tinawag ko si Attorney Cruz sa bahay at idinikta ko ang bagong huling habilin ko. Attorney, lahat ng ari-arian ko, kasama ang bahay na ito at lahat ng ipon ko, ay ibibigay ko sa Golden Hope Foundation na tumutulong sa mga inabandonang matatanda. Sigurado po ba kayo sa desisyong ito, GNG, Santos? Tanong ng abogado. Malaking halaga ito, mga 25 milyon kasama ang bahay, ipon, at compensation. Sigurado na sigurado, sagot ko ng matigas. Gusto kong mapunta ang perang iyan sa mga talagang nangangailangan. Hindi sa mga anak na tingin sa magulang ay investment lang. Idinagdag ko rin na kung susubok man si Gloria na i-contest ang testamento, automatiko siyang mawawalan ng karapatan kahit piso. Pangalawang desisyon ko ay ang lumipat. Ayoko nang tumira sa bahay kung saan ako ipinagkanulo, kung saan ko narinig ang anak ko na nagpaplano ng pagwasak sa akin. Attorney, gusto kong ibenta itong property at bumili ng mas maliit, masangkop sa pangangailangan ko ngayon. Sa loob ng 3 linggo, nakahanap ako ng perfect na lugar.
Magandang apartment sa senior citizens, residential complex na may hardin, recreation area, at komunidad ng mga kapwa ko matatanda na pinahahalagahan ang kalayaan at dignidad. 4.2 milyon ang apartment. Sa natirang 4.7 milyon mula sa benta plus compensation. Sapat na sapat iyon para komportableng mamuhay hanggang sa huling araw ko. Pero ang pinakamasarap kong paghihiganti ay ganap na legal at lubos na nakapanakit kina Gloria at Roberto. Nalaman namin sa investigasyon, kasama ang abogado, na nagsinungaling sila sa tax returns nila sa nakaraang 3 taon. Nag-report sila na mas maliit na kita para maliit ang tax. Pero buhay naman sila na hindi tugma sa reported income nila. GNG, Santos, sabi sa akin ng abogado ng may ngiti, may impormasyon ako na maaring interesado kayo sa Bijar. Ipinakita niya ang ebidensya na may unreported side jobs si Roberto at nagbebenta online si Gloria nang hindi nagdedeklara. Attorney, bilang responsableng mamamayan, tungkulin ko i-report ang anumang tax evasion na alam ko. Sabi ko ng may ngiti hanggang tenga. Lahat naman tayo ay kailangang makapag-ambag ng pantay-pantay sa bayan. Isang linggo pagkatapos, nagsimula ang full audit ng Bijar, kina Roberto at Gloria. Nalaman nilang may kulang silang 1.1 milyon na tax plus penalties at interest na umabot sa 1.75 milyon. Dahil wala silang cash, kailangan nilang ibenta ang kotse, isanla ang alahas, at mangutang ng high interest para lang makaiwas sa kulungan. Pangatlong paghihiganti ko ay profesional. Sa investigasyon pa rin, nalaman namin na hindi lang si Carmen ang public employee na kasabwit sa fraud. May buong network ng korupsyon na nagpapadali ng ganitong pagnanakaw sa mga matatanda. Sa tulong ni Attorney Cruz, ibinigay namin ang lahat ng impormasyon sa tamang autoridad. Nagresulta ito sa pagtatanggal ng 6 na empleyado publiko, kasama si Carmen, at natuklasan ang hindi bababa sa 12 katulad na kaso kung saan ninakaw ang property ng mga matatanda gamit ang peking papeles. Nang lumabas ang skandal sa local newspapers, sina Gloria at Roberto ang naging perfect example ng mga anak na hindi natural na ng abuso sa matatandang magulang. Lumabas ang pangalan at litrato nila sa front page na may headline tulad ng Pamilyang Pagkakanulo na Yumayanig sa Lungsod at Plano ng mga anak na agawin ang bahay ng 66 anyos na ina. Pero ang pinakamatalinong paghihiganti ko ay panlipunan. Nagtatrabaho si Gloria sa prestihiyosong kumpanya kung saan mahalaga ang personal reputation para sa promotion. Nang malaman ng boss niya ang skandal sa pahayagan, tinawag siya sa opisina para sa napakahirap na usapan. Hindi namin pwedeng panatilihin ang mga empleyadong sangkot sa family fraud scandals, sabi niya. Kailangan naming protektahan ang reputasyon ng kumpanya. Kahit hindi siya agad tinanggal, ibinaba siya sa mas mababang posisyon at ginawa ng malinaw na wala siyang pag-asang mapromote sa malapit na hinahara. Si Roberto rin ay nagdusa sa trabaho. Nang malaman ng supervisor niya na kasali siya sa plano para manloko ng biyenan, sinabi sa kanya, kung kaya mong manakaw sa sarili mong pamilya, paano namin malalaman na hindi mo kami lolokohin? Nawalan siya ng lahat ng tsansa sa promotion na inaasam-asam niya. Pero ang pinakamasaya sa akin ay makita kung paano sila tinanggihan ng sarili nilang mga kaibigan at kamag-anak. Tumangging makipag-usap sa kanya ang kapatid ni Roberto matapos malaman ang ginawa nila sa akin. Paano mo nagawang makasali sa ganitong kalupit laban sa matandang minahal ka lang naman? Sigaw niya sa kanya sa harap ng maraming kapitbahay. Unti-unti rin siyang iniwan ng mga kaibigan ni Gloria. Ayaw ng mga nanay sa circle niya na makisama sa isang taong kayang ipagkanulo ang sariling ina. Kung kaya niyang gawin iyon sa babaeng nanganak sa kanya, ano pa ang hindi niya kaya sa atin? Sabi nila sa isa't isa. Pati sa supermarket at botika kung saan kilala na sila ng matagal. Tinuturo at pinagbubulungan sila sa likod. Naging public example sila kung ano ang hindi dapat gawin sa matatandang magulang. Sa buong prosesong ito, hindi ako gumanti ng may galit o uhaw sa paghihiganti. Bawat aksyon ko ay legal, ethical, at makatarungan. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa kanila. Hindi ako gumawa ng peking paratang. Hindi ko sila tinakot o sinaktan physically. Pinayagan ko lang na natural na dumaloy ang konsekwensya ng sarili nilang mga gawain. 6 na buwan pagkatapos ng araw na narinig ko ang nakapangilabot na audio. Nakasalubong ko si Gloria sa mall. Payat na payat siya, pagoda ang mukha. Mukhang mas matanda pa sa 35 anyos niya. Nang makita niya ako, lumapit siya na may luha sa mata. Nay, sabi niya sa siyang boses. Patawarin mo ako. Alam kong galit ka, pero naparusahan na kami. Nawala sa amin ang lahat. Sirang-sira na ang credit namin. Nawalan ng promotion si Roberto. Napilitan akong kumuha ng mas mababang trabaho. Hindi pa ba sapat na parusa iyon?
Tiningnan ko siya ng direkta sa mata ng walang galit. Pero walang kahinaan. Gloria, hindi kita pinaparusahan. Ang mga ginawa mo ang nagparusa sa'yo. Ikaw ang nagdesisyong sirain ako. Ako naman ang nagdesisyong ipagtanggol ang sarili ko. Pero pamilya tayo, pakiusap niya. Dugo ang dugo, Nay. Hindi mo pwedeng iwan ang tanging anak mo. Ang dugo ay hindi nagbibigay ng karapatang manakit, magnakaw, o maglano ng kamatayan ng isang tao. Sagot ko ng mahinahon. Sa loob ng 35 taon, ako ang walang kondisyong ina mo. Sa loob ng 3 buwan, ikaw ang malamig kong tagabitay. Hindi mo pwedeng hingin na kalimutan ko lang iyon, dahil ngayon nararanasan mo na ang konsekwensya. Kaya hindi mo ako patatawarin. Tanong niya habang umiiyak. Pinatawad na kita, Gloria, sabi ko ng matapat. Kailangan kong patawarin ka para sa kapayapaan ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihing paglimot o pagpayag na saktan mo ulit ako. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihing kunyari, walang nangyari. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihing bibigyan kita ulit ng pagkakataong sirain ang buhay ko. Iniwan ko siyang umiyak sa mall at naglakad palayo patungo sa bagong apartment ko, kung saan naghihintay ang bagong buhay ko. Buhay kung saan hindi na ako biktima ni Numan. Kung saan hindi ko na kailangang magkunwaring pag-ibig ang abuso. Kung saan hindi ko na kailangang isakripisyo ang dignidad ko para mapanatili ang nakalalasong relasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ganap akong malaya. 1 taon pagkatapos ng engkwentrong iyon sa mall. Ang buhay ko ay naging daan na hindi ko inasahan kahit kailan. Sa edad na 67, gumising ako noon umaga ng tagsibol sa maganda kong apartment, habang sinisikatan ng araw ang puting kurtina na ako mismo ang pumili ng walang sinumang nagsabing masyado, raw mahal o hindi kailangan. Nagkape ako sa maliit pero perpektong kusina para sa pangangailangan ko. At naupo sa balkonahe para pagmasdan ang mga hardin ng residential complex. Sa malayo, nakikita ko ang ibang residente na nagsasagawa ng morning exercise, nag-aalaga ng halaman, o simpleng tinatamasa ang katahimikan. Lahat kami ay mga senior na nagdesisyong mamuhay ng may dignidad at kalayaan sa mga huling taon namin. Magandang umaga, Margarita, bati sa akin ng kapitbahay kong si Nora. 72 anyos na naging best friend ko na. Handa ka na ba sa dance class natin mamaya? Ngumiti ako. Naalala kung paano ako nagsimulang sumali sa dance class sa edad na 67. Bagay na hindi ko inakala noon. Higit pa sa handa, Nora. Marami pa raw kaya ang mga lumang buto kong ito. Sa taong ito, natuklasan ko ang bersyon ko ng sarili na natutulog ng maraming dekada. Wala na ang patuloy na pressure na pasayahin si Gloria. Wala na ang stress ng pag-iingat sa bawat salita sa sarili kong bahay. Namulaklak ako na parang bulaklak na sa wakas ay nakatanggap ng sikat ng araw. Nag-enroll ako sa painting class at natuklasan kong may natural talent ako sa landscape. Ang mga painting ko na ngayon ang nakasabit sa mga dingding ng apartment ko at may naibenta na ako sa local art fair. MS Santos, sabi sa akin ng organizer ng fair, ang mga painting ninyo ay nagbibigay ng kapayapaan at karunungan na humihipo sa puso ng mga tao. Sumali rin ako sa volunteer group ng Golden Hope Foundation, ang payahong organisasyon na magiging beneficiary ng mana ko. 3 araw 1 linggo akong tumutulong sa ibang matatanda na iniwan o inabuso ng pamilya nila. Margarita, naunawan mo ang sakit namin dahil naranasan mo rin. Sabi sa akin ni GNG, Carmen, 81 anyos na dumating sa foundation matapos siyang palayasin ng mga anak sa sarili niyang bahay. Sa foundation, naging unofficial counselor na ako. Ang mga dumadating na sirang-sira at walang pag-asa ay nakakakita sa kwento ko ng ehemplo na posible palang makabangon. Na posible palang makabuo ulit ng buhay na may dignidad pagkatapos ng pinakamalalim na pagtataksil ng pamilya. MS Margarita, paano mo napatawad at nakapag-move on? Tanong sa akin ni G. Roberto. 75 anyos na nilimasan ng mga anak ang bank account. Sumagot ako, G. Roberto, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihing paglimot o pagpayag na saktan tayo ulit. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya ng ating puso mula sa lason ng galit para makapamuhay tayo ng payapa. Pero ang mamuhay ng payapa ay nangangahulugan din ng paglayo sa mga nanakit sa atin, kahit pa magkadugo tayo. Ang trabaho ko sa foundation ay nagbigay sa akin ng layunin na hindi ko inakalang magkakaroon pa ako sa edad ko. Nakatulong na kami sa 47 matatanda na mabawi ang pera nilang ninakaw ng pamilya. 23 ang nakapag-reverse ng peking dokumento na nagdedeklara. Sa kanila na incompetent at 15 ang nakahanap ng bagong ligtas na tirahan pagkatapos palayasin ng sariling anak. Pero ang pinakamahalagang natuklasan ko ay ang sarili kong halaga. Sa loob ng 66 taon,
Sinusukat ko ang halaga ko sa kung gaano ako makakapagbigay sa iba, kung gaano ako makakasakripisyo, kung gaano ko matiis ng tahimik. Ngayon naiintindihan ko na ang halaga ko bilang tao ay hindi nakadepende sa pagiging kapakipakinabang ko sa iba, kundi sa pagiging tapat ko sa sarili ko at paggalang sa sarili kong hangganan. Tungkol kina Gloria at Roberto, paminsan-minsan ay may balita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga kakilala. Napilitan silang lumipat sa mas maliit at mas murang apartment. Tuluyang nawalan ng pag-asang mapromote si Roberto at napunta sa mas mababang sweldo. Si Gloria ay kumuha pa ng part-time job para makabayad ng mga utang nila. Pero ang madalas kong marinig ay nasa krisis ang kasal nila. Nang wala na ang backup plan na bahay ng biyenan, nagsisihan na sila kung sino ang may kasalanan sa pagkakalantad ng plano. Sabi sa akin ni Aling Rosa, palagi raw silang nag-aaway kung sino ang dapat sisihin sa lahat. Interesante, hindi ito nagbigay sa akin ng satisfaction ng paghihiganti, kundi malalim na lungkot para sa mga desisyong ginawa nila. Sinira nila hindi lang ang relasyon nila sa akin, kundi pati ang relasyon nila sa isa't isa. Ang kasakiman ay naging lason na sumira sa lahat ng hinawakan nito. 6 na buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Gloria. Hindi ko agad binuksan. 3 araw ko itong pinag-isipan kung gusto ko bang basahin ang sasabihin niya. Sa wakas, binuksan ko ito kasama si Nora, ang kapitbahay ko, para may emotional support. Mahal kong nanay, simula ng sulat. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa iyo. Pero kailangan mong malaman na hindi dumadaan ang isang araw na hindi ako nagsisisi sa ginawa ko sa iyo. Nagte-therapy na ako, at ngayon ko na talaga naiintindihan na hindi mapapatawad ang mga ginawa ko. Hindi ako nagsusulat para humingi ng tawad o para makabalik sa buhay mo. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na sa wakas ang laki ng pinsalang ginawa ko sa iyo. Patuloy ang sulat. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan na ang mga ginawa ko ay hindi galing sa desperasyon, sa pera, kundi sa makasariling mindset na nabuo ko sa paglipas ng mga taon. Nasanay ako sa walang kondisyong tulong mo na tumigil na akong makita kang tao na may karapatan at damdamin at nagsimula na kitang tingnan bilang mapagkukunan na pwede kong gamitin. Ngayon ko naunawaan na karapat-dapat ka sa respeto, tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa iyong ginintuang taon. Sa halip, binigay ko sa iyo ang manipulasyon, kasinungalingan at pagtataksil. Nawala sa akin ang pinakamabuting ina sa mundo dahil sa sarili kong kasakiman at kahangalan. Natapos ang sulat sa isang linyang nagpaiyak sa akin. Hindi ko inaasahan ang tawad mo, Nay, dahil alam kong hindi ko deserve. Sana lang masaya ka at makahanap ka ng kapayapaang matagal mo ng deserve. With love and eternal regret, Gloria. Ang sulat na iyon ay tumagal sa akin ng mga linggo para maproseso ng emosyonal. Sa isang banda, natuwa akong malaman na sa wakas naiintindihan ni Gloria ang laki ng ginawa niya. Sa kabilang banda, huli na para maibalik ang relasyon namin. May mga sugat na kahit gumaling ay nag-iwan ng peklat na masyadong malalim para maibalik sa dati. Sumagot ako ng maikli pero tapat na sulat. Gloria, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad at natutuwa akong naghahanap ka ng propesyonal na tulong. Pinatawad na kita dahil kailangan ko yon para sa kapayapaan ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihing paglimot. At hindi ibig sabihin na mapagkakatiwalaan kita ulit. Sana maging maayos ang buhay mo. Pero payapa na ang buhay ko nang wala ka. With affection, but without a way back, ang nanay mo. Sa mga tahimik na gabi sa bagong tahanan ko, madalas kong pinag-isipan ang mga aral na ibinigay sa akin ng karanasang ito. Ang pinakamahalaga ay ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman sumisira o umaangkin sa minamahal. Ang tunay na pag-ibig ay gumagalang, nagpoprotekta, at nagnanais na ikabubuti ng iba ng walang kapalit. Natutunan ko rin na ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kalupetan kundi emosyonal na kaligtasan. Sa loob ng mga dekada, nalito ako na ang labis na sakripisyo ay pag-ibig ng ina. Samantalang ang totoo, tinuturuan ko lang si Gloria na pwede niya akong saktan ng walang konsekwensya. Minsan sinasabi ko sa mga kababaihan sa support group ng foundation, ang pinakamalaking mana na maibibigay natin sa mga anak natin ay hindi pera o ari-arian, kundi ang halimbawa na lahat ng tao, kasama ang kanilang ina, ay karapat-dapat sa respeto at dignidad. Noong umaga ng tagsibol na iyon, habang tinatapos ko ang kape ko sa balkonahe, tumawag si Attorney Cruz. GNG, Santos, may balita po ako na maaring magustuhan ninyo. May 3 bagong kaso na katulad ng sa inyo ang lumutang. Gusto ng mga apektadong pamilya na ibahagi ninyo ang inyong karanasan kung paano harapin ang ganitong sitwasyon. Siyempre, Attorney, sagot ko ng walang pag-aalangan. Kung ang kwento ko ay makakatulong sa ibang tao
na makapagtanggol sa sarili nila. Buong-buo akong handang ibahagi ito. Noong hapon na iyon, habang nagpipintura ako ng landscape ng bundok, pinag-isipan ko ang hindi kapanipaniwalang paglalakbay na pinagdaanan ko sa nakaraang 18 buwan. Nagsimula ako bilang tahimik na biktima at naging empowered survivor na ngayon ay tumutulong sa iba na makahanap ng sarili nilang lakas. Tumunog ang cellphone ko. Ininterrupt ang pag-iisip ko. Si Nora na nag-anyaya sa bagong restaurant sa bayan. Margarita, mag-celebrate tayo ng buhay. Sabi niya nang may nakakahawa niyang enthusiasm. Habang nag-ayos ako para lumabas, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita ko ang ibang-ibang babae sa dati kong nakikita 1 taon at kalahating nakalipas. Kumikinang ang mata ko sa confidence na hindi ko pa naranasan kailanman. Matuwid at proud ang posture ko. At ang ngiti ko ay tunay at malaya sa emosyonal na pabigat. Margarita, sabi ko sa sarili ko sa salamin, sa edad na 67, natutunan mo na sa wakas na sayo lang ang buhay mo at karapat-dapat kang mamuhay nito ng may dignidad, saya, at kapayapaan. Noong gabing iyon, habang kumakain kasama ang bagong pinili kong pamilya sa halip na ang toxic kong biological family, nag-toast kami para sa mga bagong simula, sa karunungan na dulot ng edad, at sa tapang na ipagdanggol ang tama kahit ano pa ang konsekwensya. At habang itinataas ko ang baso ng alak, naisip ko ang lahat ng kababaihan na sa sandaling iyon ay dumaranas ng pang-abuso mula sa sarili nilang pamilya. Naniniwala na wala silang choice, na kailangan nilang tiisin ang sakit alang-alang sa pag-ibig sa pamilya. Kung ang kwento ko ay makakaabot kahit sa isa sa mga kababaihang iyon at mabibigyan sila ng tapang na ipagtanggol ang sarili nila, sulit na sulit ang lahat ng pinagdaanan ko. Dahil minsan ang pinakamalaking mana na matatanggap natin ay hindi pera o ari-arian, kundi ang tapang na maging tapat sa sarili natin at ang kalaman na hindi kailanman huli ang lahat para magsulat ng bagong kabanata sa buhay natin. Hindi kailanman huli ang lahat para piliin ang dignidad kaysa kaginhawahan, katotohanan kaysa huwad na kapayapaan, at pag-ibig sa sarili kaysa mapanirang sakripisyo. At hindi kailanman huli ang lahat para maging malaya. Gusto ninyo ba ang kwento ko? At saang lungsod kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa comment section. Kung gusto ninyo ang kwento, maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng super thanks para makapaglabas pa ako ng maraming kwentong ganito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Excited na akong basahin ang mga komento ninyo tungkol sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong life stories na talagang inirerekomenda ko. Marami pa sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits tayo sa susunod na life story. With love and respect.